Hey guys! Welcome back to the vlog. This is Ina, and for today's video, nasa episode 3 na tayo ng Chasing in the Wild. And excited na ako mag-review kasi mukhang nakakakilig tong episode na to. So let's start in 3, 2, 1. Okay, let's start. Ngayon, stop. My God! Ellie? Gusto ko yung ngiting-ngiti lang ako all over this episode. Sobrang kilig lang nung ano na to. Talaga, great excuse, Elise. Great excuse. Ito talaga yung nasa book. Kung paano magbardagulan yang si Kino at saka si Sevi. Bait. Alam niyo yung walang sinasabi si Sir Anzo Eliana, pero alam mo yung intense. Parang ang galing lang, nangungusap na mga mata. Ganon. Oh my gosh, ito yata yung scene. Hindi na siya national bookstore or ganun yung setup. Ang setup na is parang coffee shop, breakfast shop na may books. So ito pala yung nakita ko na pinost ng Viva yung Just My Type and Don't Fall. Gusto ko kung paano nila na pakita dito yung medyo na-imagine namin. Lo, si Ote. Just My Type. Oh! Grabe naman yan! Sino yung type mo, Sevi? Oh, hulog na po yung Sevi natin. Ay, naputol. Ang cute, tigabang cute. Lo, chuwo yun. Nakakatuwa kasi alam niyo yung ramdam naman natin na medyo hirap si Hyacinth mag-Tagalog. Pero nagiging mukhang classy at saka nagiging mukhang Elise talaga yung the way she talks. Tapos yung mga fake face niya, silang dalawa ni Gab. Ang galing! Alam mo yung kahit di na sila magsalita, goods na. Sana all ganito yung pinoproblema as an adult. Makinig kayo kay Master Sevi. Gusto ko talaga yung impact ni Sevi kay Elise. Kasi nga, itong si Sevi, simpleng tao lang. And may malasakit talaga siya sa kapwa niya. Hindi ko sinasabing walang malasakit si Elise. It's just that mayaman kasi si Elise, so hindi niya napapansin kung ano yung mga nasa paligid niya. Good job, Ellie. This is one of my favorite parts sa lahat ng scenes dito sa Chasing in the Wild. Pero all in kasi, alam niyo yung may kapupulutan ng aral. Lahat ng book may kapupulutan ng aral. Pero ito talaga yung iba yung impact. Kasi ang dami niyang tinakel na issue sa buhay with this story, ha. So yung proceeds will go to the, typhoon survivors. Ah, nice one, Ellie. We're so proud of you, Ellie. Huli ka, Balbon! Same, Ellie. Same, Ellie. Okay, Sevi, hindi na makapag-concentrate. Oo nga naman, Ellie.
Sobrang gentleman. Uy! Paano maging leading man si Gab? You say so? Uy! Teka lang. Paano? Grabe ka kay... Sobrang healthy niya na. Kala ko din eh. I love Sevi's humor talaga. Okay. Grabe! Si Ellie din eh. Yung eagerness ni Sevi na gusto niya makasama si Elise. Kahit ang dami niyang gagawin, parang masiset aside niya. Basta makasama niya lang si Elise. Paano yung kunot ng noo, Ellie? Kung di ka trip ng isang tao, hindi ka niya lalapitan or hindi ka niya pupuntahan. Talaga, Sevi, gwapo-gwapo mo kayo. Guys! My God! Walang tubig. And how passionate they are in their craft. Like, in-embrace talaga nila yung pagiging Elise and Sevi na hindi mo makikita yung butas na, uy, si Gab talaga to eh. Uy, si Hyacinth talaga to. Hindi mo naramdaman yon. And also with Jairus na konti lang yung scenes niya dito. And guys, aminin natin, tama lang na siya yung binigay na Shan. Kasi, para sa kanya talaga yon. Gets nyo? Sobrang konti lang talaga yung lines and yung eyes expression, hindi facial expression, yung eyes expression, nararamdaman yung galit, yung pagmamahal niya kay Ellie. And alam nyo, yung show na to is, madami pa silang ibibigay sa atin. Alam nyo yung ginugulat nila tayo kada episode na, hoy, nandun to sa libro, ito talaga yon, kuhang-kuha. Kaya parang ang bilis, kaka-start lang and we're down to 3 episodes. So next Friday will be the 4th episode and I'm so excited for what's ahead. And I hope you watch, like, and subscribe on my YouTube channel and see you on my next vlog, which is the 4th episode of Chasing in the Wild. See you next time. Bye!